Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to Roxy's Pinoy Stories. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako po si Paulo at ito ang aking kwento. Simple lang ang buhay ko noon. Tahimik, walang gulo. Wala rin akong kapatid na makakasama sa bahay. Kaya nasanay ako na kami lang ng mga magulang ko sa bahay. Pero nagsimulang magbago ang lahat nang dumating si Jana. Hindi ko siya nakilala noong bata pa ako. Anak siya ng tito ko sa labas. Hindi ko rin alam ang buong kwento kung paano siya napunta sa sitwasyon niya. Basta ang sabi lang ni Mama, "Dito muna titira si Jana. Pagbigyan mo ha, mahirap yung pinagdadaanan niya." Wala naman akong reklamo, pero hindi ko ina-expect na ang pagdating niya ang sisira sa tahimik kong mundo. Unang araw pa lang, ramdam ko agad ang presensya niya. Maganda si Jana, Miss Roxy. Hindi yung tipong papansin, pero yung tipo na kahit wala siyang ginagawa, mapapatingin ka talaga. Mahaba ang buhok, makinis ang balat, at mahinhin siyang kumilos. At oo, hindi ko pwedeng i-deny. Ang ganda ng katawan niya. Balingkinita ng bewang, maganda ang tindig. Parang laging fresh kahit bagong gising lang. Mas matanda siya sa akin ng 5 taon. Noong unang linggo niya sa bahay namin, parang normal lang naman. Nag-adjust lang ako na may kasama ako sa bahay. Minsan, nag-uusap kami tungkol sa mga simpleng bagay. Wala namang masama, ordinaryo lang. Pero habang tumatagal, napapansin ko na hinahanap-hanap ko na ang presensya niya. Pag-uwi ko, tinitingnan ko kung nasa sala ba siya. Tuwing kakain kami, hinihintay ko kung sasabay siya. Minsan, huli ko na napapansin na nakatitig pala ako sa kanya habang kumakain siya. Simple lang, pero may kung anong humihila sa akin. Basta isang araw, habang nagwawalis ako sa labas, lumabas siya ng pintuan at nakuha niya agad ang atensyon ko. Nakasuot lang siya ng simpleng pambahay, malaking t-shirt at shorts. Pero sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, parang tumigil ang mundo, Miss Roxy. Ngumiti siya. "Good morning, Paulo." Bati niya sa akin. At dun ko na-realize na hindi na normal yung nararamdaman ko. Hindi ko noon sinabi sa kahit sino. Kahit sa sarili ko, ayaw ko ngang aminin. Kasi alam kong hindi tama. Hindi magandang isipin na nagkakagusto ako sa isang taong tinatawag kong ate. "Ako na dyan, Paulo." Wika niya sa akin. Nang dahil sa kanya, gumaan ang trabaho ko sa bahay. Naging panatag ako at sa totoo lang, naging dependent ako sa kanya. Hanggang sa napansin ko na mahilig pala siyang maglinis. At dahil doon, mas lalo akong humanga sa kanya. Pilit ko man iyong pinipigilan, pero hindi ko magawa. Pakiramdam ko may kung anong nag-uudyok sa akin na mas lalong mapamahal kay Ate Jana. Paglipas ng mga buwan, napansin kong nag-iba na ang takbo ng araw ko. Dati, gigising ako nang walang iniisip. Basta school, bahay, at tulog lang ang ginagawa ko. Pero simula nung dumating si Jana, pagdilat ko palang Miss Roxy, siya na agad ang pumapasok sa isip ko. Kahit hindi ko gustong aminin, hinahanap ko na siya sa bawat sandali. Kaya sinubukan kong lumayo. Hindi man halata, pero ramdam ko sa sarili ko na kailangan ko nang umiwas bago ako tuluyang lamunin ng kung anumang nararamdaman ko para sa kanya. Kaya tuwing umuwi ako, diretso na agad ako sa kwarto. Hindi na tulad ng dati na dumadaan pa ako sa sala para tingnan kung naroon siya. At hindi na rin ako nag-aabang kung sasabay siya sa akin na kumain. Simula noon, hindi ko na siya pinansin. Pero ang problema, kahit umiwas ako, hindi talaga siya maalis sa isipan ko. Hanggang isang araw, nakita ko siya na nasa sala.
Suot ang maikling short at doon ay napalunok ako. Pagsapit ng gabi, hindi mawala sa isip ko ang itsura niya. Kaya naman nagawa ko siyang pagpantasyahan. Habang binibigkas ko ang pangalan niya, alam kong mali pero hindi ko mapigilan, Miss Roxy. Ginawa ko yon ng ilang ulit at iyon ang naging hobby ko sa tuwing naiisip ko si Ate Jana. Isang Sabado ng umaga, tahimik sa buong bahay. Maagang umalis ang mga magulang ko dahil may aasikasuhin daw sila sa kabilang bayan. Sanay naman na ako lang naiiwan. Pero nung araw na yon, kasama ko siya sa bahay. At sa isip ko noon ay iiwasan ko na lang siya. Kaya naman, umaga pa lang ay nagstay na lang ako noon sa kwarto ko. Hanggang sa lumipas ang ilang oras. At hindi ko na malayang past 10 a.m. na pala. Wala naman akong balak bumangon agad. Pero nakaramdam na ako ng gutom. Lumabas ako, suot ang boxer short ko. Yung pantulog na hindi ko na pinalitan. Ramdam ko agad ang lamig ng hangin mula sa sala. Tahimik at wala akong naririnig na TV. Kaya naisip ko na baka tulog pa si Ate Jana. Kaya lumabas na ako nang hindi pa nagbibihis. Dumiretso ako sa ref at kumuha ng tubig. Tsaka ko lang napansin na parang may tao sa likuran ko. Hindi ko agad nilingon, pero nang tumikhim ang isang babae, doon ako natigilan. Pagharap ko, naroon si Ate Jana. Nakaupo sa sofa, nakasandal at diretso ang tingin sa akin. At hindi lang basta tingin, Miss Roxy. Nakatitig siya sa akin na para bang kanina pa niya ako pinagmamasdan. Para bang may inaantay siya. Hindi siya kumurap at hindi rin siya umiwas. Ang aga mo naman yatang nagising, ate. Sabi ko at pilit na kinalma ang sarili ko. Hindi siya sumagot. Pinagpatuloy niya lang yung pagtitig niya sa akin. At dun ko napansin na parang kinakabahan siya. Ang daliri niya hindi mapakali. Para siyang may hinihintay na gagawin. Okay ka lang? Tanong ko at medyo nailang ako sa pagtitig niya. Unti-unti siyang tumayo. At bahagya pa ako noon na napaatras at bumilis ang tibok ng dibdib ko. Paulo, mahina niyang sabi. Ngumiti ako ng pilit. Bakit, ate? Nauutal kong sagot sa kanya. Hindi ko noon inasahan ang mga sumunod na nangyari, Miss Roxy. Bigla niya akong nilapitan. Literal na lumapit siya sa akin na parang hindi niya kayang pigilan ang sarili niya. Hinawakan niya ang mga braso ko. Mahigpit at ramdam ko ang init ng mga palad niya. At parang may libo-libo akong kuryente na naramdaman sa katawan ko. Ate Jana, tawag ko sa kanya habang ang mukha ko ay hindi ko maipinta. Hindi siya sumagot. Sa halip ay hinila niya ako papalapit. Ramdam ko ang bilis ng tibok ng dibdib niya. At pakiramdam ko, kanina pa siya kinakabahan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ako makagalaw. Parang nanigas na lang ako sa kinatatayuan ko. Tumingala siya. Umangat ang mukha niya sa akin. Doon ko nakita na nanginginig ang mga labi niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil gustong-gusto niyang magsalita pero hindi niya alam kung paano. Paulo, ulit niya. Matagal ko nang gustong sabihin to. Hinintay ko ang mga susunod niyang sasabihin. Nanginginig na rin ang mga kamay ko pero hindi ko tinanggal ang braso kong hawak niya. Matagal na kitang tinitignan. Matagal ko nang nararamdaman to. Wika pa niya. Hindi ako nakapagsalita. Hindi ko akalaing darating ang sandaling iniisip ko lang noon. Anong sinasabi mo, ate? Tanong ko na nauutal pa. Huminga siya ng malalim. Tsaka diretso niyang sinabi sa akin ang mga salitang ikinabigla ko. Gusto kita, Paulo. Hindi ko malaman noon kung saya ba o takot ang mararamdaman ko. Bago mo pa ako iwasan. Bago mo pa tanggapin na may nararamdaman ka rin. Gusto na kita. Pag-amin niya pa.
Napakapit ako sa gilid ng mesa dahil sa sobrang bigat ng mga sinabi niya. Hindi ako nakatingin ng diretso sa kanya. Bigla niya akong niyakap. Mahigpit at parang ayaw niya na akong pakawalan. At doon ay tuluyan akong natulala. Huwag mo nang pigilan. Bulong niya sa tenga ko. Alam ko at ramdam ko na gusto mo rin ako. At itong gagawin ko. Hindi ko na alam kung alin ang tama o mali. Ang alam ko lang, totoo ang nararamdaman ko. At narinig ko mula mismo sa kanya na gusto niya rin ako. Ate Jana, sabi ko nang halos pabulong. Hindi ko alam kung hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil hinawakan niya na ang pisngi ko gamit ang dalawang kamay niya at walang pag-aalinlangan niya akong hinagkan sa labi. Paulo, ayokong umiwas ka. Ayoko nang magpanggap na wala tayong nararamdaman para sa isa't isa. Wika niya pa. Hindi ko alam kung paano ang nangyari, pero napalapit ako sa kanya ng kusa. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas, pero hinawakan ko rin ang kamay niya na nasa pisngi ko. At doon ko sinabi ang matagal ko na ring itinatago. Gusto rin kita. Gusto rin kita, Ate Jana. Matagal na. Pag-amin ko. Napapikit siya nang marinig yun. Parang biglang lumiwanag ang ekspresyon niya. Parang napawi lahat ng bigat na dinadala niya. At bago pa man ulit kami makapagsalita, nagyakap kami. Yakap na mahigpit, totoo at puno ng damdamin na matagal nang tinatago. At ang sumunod kong naramdaman ay ang paglapat ng mga katawan namin. Ang paghilig niya sa balikat ko. At ang labi ko sa gilid ng kanyang leeg. Isang halik, maiksi pero sapat. Jana. Halos hindi lumabas sa bibig ko ang pangalan niya. Lalo pa siyang lumapit. Walang pagmamadali sa mga galaw namin. Ang tanging meron lang ay dalawang pusong matagal ng uhaw sa pisikal na init. At sa unang pagkakataon, naganap yon sa pagitan namin ni Ate Jana. Doon nagsimula ang lahat, Miss Roxy. Nangyari ang dating pinapangarap at pinapantasya ko lang. At sa araw na yon, nagbago ang takbo ng buhay naming dalawa. Pagkatapos ng araw na yon, hindi kami nag-usap tungkol sa nangyari. Pero ramdam ko sa bawat tingin ni ate na may kakaibang namamagitan na sa amin. At aware ako doon. Hindi na rin pareho ang paraan ng paglapit niya sa akin. At sa bawat araw na dumarating, napapansin kong lalo na akong nahuhulog sa kanya. Hindi man kami nag-uusap ng diretsyo tungkol sa nararamdaman namin, pero sa simpleng pag-upo niya sa tabi ko, sa paghawak niya sa braso ko, o kahit sa pagtingin lang niya, parang lagi niya akong hinahatak papunta sa kanya. At hindi ko itatanggi, hinayaan ko ang sarili ko na mahulog ng husto sa kanya. Nasundan pa ng nasundan ang mga sandaling may nangyayari sa amin. Minsan, bigla niya akong tatawagin. Tapos pagharap ko, nakatitig lang siya. Minsan naman ay umuupo siya sa tabi ko at sasabihing, Paulo, okay ka lang? Mamaya ah. Simpleng mga salita na para bang may ibang ibig sabihin. Noong simula, kinakabahan ako. Pero habang tumatagal, parang hinahanap-hanap ko na ang mga ganong mga pagkakataon. Kapag tahimik sa bahay at wala ang mga magulang ko, parang otomatiko na akong nag-aabang kung lalapit ba siya. Kapag naririnig ko ang yabag niyang papalapit sa silid ko, para akong nagigising kahit inaantok ako. At unti-unting, naging problema sa akin yon. Dati kaya kong mabuhay na mag-isa. Sanay ako na ako lang ang gumagalaw. Ako lang ang nag-iisip at ako lang ang nag-aasikaso para sa sarili ko. Pero simula nung nandyan na siya, malaki ang ipinag-iba ng buhay ko. Kapag lumalabas siya para bumili, tinitignan ko agad ang oras. Kapag matagal siyang nasa banyo, napapaisip ako kung ano ang ginagawa niya.
Kapag nasa kwarto lang siya at hindi lumalabas, parang gusto kong kumatok para lang malaman kung okay lang ba siya. Para akong naging obsessed noon kay Ate Jana, Miss Roxy. Hanggang sa dumating ang mga araw na parang mababaliw ako kapag hindi ko naririnig ang boses niya. Isang hapon, pag-uwi ko galing eskwela, pumasok ako sa bahay ng tahimik. Walang ilaw sa sala at walang tao sa kusina. Tinawag ko siya. Ate Jana, wala akong nakuhang sagot mula sa kanya. Hindi ko alam kung bakit pero parang bigla akong napraning. Tumingin ako sa orasan, 6 p.m. noon at sa isip ko noon, dapat nasa bahay na siya dahil hindi naman siya nagsabi sa akin na aalis siya. Naglakad ako papunta sa kwarto niya. Bahagya akong binuksan ang pinto at laking gulat ko dahil wala siya ron. Doon ay kinabahan ako ng sobra. Para akong mababaliw. Hindi ko maintindihan ang sarili ko noon. Kung bakit ako nagkakaganon. Kung bakit parang hindi ko kayang wala siya sa tabi ko. Kinuha ko ang cellphone ko. Pero bago ko pa mapindot ang number niya, bumukas ang pinto ng bahay. Pumasok siya may bitbit na paper bag. Pagkakita ko sa kanya, parang lumiwanag ang paligid. Para akong nakahinga ng maluwag. Paulo, gulat niyang tawag sa akin. Bakit nakatayo ka dyan? Takang tanong niya. Hindi ako nakasagot agad. Napabuntong hininga lang ako. Doon ko na-realize kung gaano kalakas ang epekto niya sa akin. Akala ko, umalis ka na at iniwan mo na ako. Sabi ko ng garal-galang boses. Napatingin siya sa akin. Parang hindi niya inaasahan ang naging reaksyon ko. Inilapag niya ang bitbit niya. Lumapit at tumigil sa harap ko. Hindi ako mawawala. Mahinahon niyang sabi sa akin. Simple lang ang sinabi niya, pero sapat para maramdaman kong mas lumalim pa ang pagmamahal ko sa kanya. Doon ko naintindihan na hindi na yun basta pagkagusto lang. Hindi lang basta paghanga, mahal na mahal ko na siya, Miss Roxy. At sa bawat araw na lumilipas, lalo akong natatakot na baka isang araw bigla na lang niya akong iwan. Hindi ko alam kung bakit naiisip ko noon na iiwan niya ako. Pero palagi yung sumasagi sa isipan ko sa hindi ko malamang dahilan. Hanggang sa dumating ang araw na kinatatakutan ko. Bigla na lang siyang umiwas sa akin. At mula nun, Miss Roxy, parang lalo akong nahibang. Parang may kulang sa araw-araw ko. At ang bawat oras na wala siya, sobrang hirap. Kung dati kaya kong mag-isa, nung lumayo siya ang bawat bagay sa bahay ay parang walang kulay kapag hindi ko siya nakikita. At sa tuwing maglalakad ako sa sala nang wala siya, ramdam ko ang labis na lungkot. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Kaya naman nung minsang naiwan kaming dalawa sa bahay, kinausap ko na siya. Ate Jana, bakit mo ko iniiwasan? Kunot noong tanong ko sa kanya. Dahil mali na, Paulo. Hindi na kita maintindihan. Bata ka pa at marami ka pang nakikita na mas deserve mo. Huwag mong ituon sa akin ang buhay mo. Wika niya sa akin. Hindi ko maintindihan, ate. May nagawa ba akong mali para ganituhin mo ko? Tanong ko sa kanya at naiiyak na ako noon. Pinilit ko pa siya noong hawakan pero umiwas lang siya. Wala kang ginawa. Naisip ko lang na itama ang mga pagkakamali ko. Dahil ako ang may kasalanan kung bakit tayo napunta sa sitwasyon na to. Ikaw, kung bakit ka nagkakaganyan. Kaya habang maaga pa, pinuputol ko na ang koneksyon natin sa isa't isa. Paliwanag niya sa akin pero mariin akong umiling. Lumuhod pa ako noon sa paanan niya. Pero umiwas lang ulit siya. Pumasok siya sa kwarto niya at isinara yun. Hanggang isang araw, bigla na lang siyang umalis sa bahay. Hindi niya sinabi kung bakit at hindi rin siya nagpaalam sa akin. Sinubukan ko siyang hanapin noon. At nang nakita ko siya, ay gumawa ako ng paraan para makausap siya.
Pero lagi siyang may dahilan para umiwas. Hanggang isang araw ay pinagbigyan niya ako, Miss Roxy. Please, Jana, wag mo namang gawin sa akin to. Mahal na mahal kita. Kung gusto mo, handa akong patunayan yun sa'yo. Handa akong ipagmalaki ka sa lahat. Wika ko sa kanya. Paulo, hindi mo pa ba nagigets? Ayoko na. Malamig niyang sabi noon sa akin. Pero sabi mo gusto mo ako. Hindi siya noon umimik. Tumayo lang siya at umalis. Hindi ko na siya noon hinabol. Dahil ayoko nang gumawa ng eksena na pwede naming ikasira. Galit na galit ako noon sa sarili ko. Kasi nagpakatanga ako at umasa sa wala. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko noon. Ang bawat araw ay naging mas mahirap at hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko noon kung tama ba ang nangyari. Kung bakit ganon ang naging ending naming dalawa. Ngunit mahal na mahal ko pa rin siya. Ano ba ang dapat kong gawin, Miss Roxy? Dapat pa ba akong magpatuloy na habulin siya? Dapat pa ba na ipaglaban ko ang nararamdaman ko para sa kanya? O baka mas mainam nga na hayaan ko na lang siya? Hindi ko alam kung ano ba ang sagot, kung ano ba ang tama at dapat kong gawin. Dahil sa totoo lang, nalilito pa rin ako. Dahil umaasa pa rin ako sa sinabi niya na gusto niya rin ako. Kaya naisipan ko po na ibahagi sa inyo yung aking kwento. Nagbabaka sakali na matulungan mo ako, Miss Roxy. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat, Miss Roxy. Lubos na gumagalang, Paulo.